Praise God. Purihin ang Panginoon. Ang dugo ni Kristo Jesus kailanman ay hindi mawawala ng kapangyarihan. Amen? Parang mahina dito. Amen po ba? Amen. Praise God. Huwag po tayong mag-alinlangan sa kapangyarihan ng dugo ni Kristo Jesus. Katulad po ng inawit ng ating mga kababaihan, it will never lose its power. Purihin ang Panginoon. Sa ngayong umaga ay ang topic natin ngayon ay parental authority and discipline. What is authority? Ano ba ang otoridad? Authority is the right to lead, govern, or rule. Authority has been passed down by God's decree to carry out His good purpose upon the earth. In particular, He has given the parents the authority to rule in the home for the purpose of caring for the family. God uses this authority to bring order, justice to this world. He uses three kinds of authority to do this: the government, judges, and parental authority. So, sa umagang ito, makikita po natin na ang Diyos ang pasimuno o Siya talaga ang may kapangyarihan o otoridad sa bawat isa sa atin. God is the authority upon the earth. Ang Diyos ang nag-establish para sa mga magulang upang magkaroon ng otoridad, o God has given authority to carefully watch our own children para maging respectful ang kanilang mga attitude at makultivate sa bawat mga anak natin. So, maliwanag po na ang otoridad ay nagmumula sa Diyos. Ang bawat isa sa atin ay in-establish ng Diyos para magkaroon ng otoridad o authority. At ang authority yon ay ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano po ang ating responsibilidad bilang mga magulang? It is rightly to govern, care, discipline our own children. Katulad ng sinasabi sa Ephesians chapter 6 verse 4, at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi turuan mo sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Dito po ay nagpapahayag ang Diyos sa bawat isa sa atin bilang mga ama na huwag po nating ipamungkahi sa galit ang ating mga anak, kundi turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. There are so many circumstances sa buhay po natin bilang mga ama na kung minsan yung ating ama, imbis na disiplinahin, ay namumungkahi sila o sila ay natitrigger ang kanilang galit para sa ating. Subalit, ang Diyos ang nagtuturo rin sa atin o ang kanyang mga salita upang turuan natin sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Gaya ng inyong nalalaman kung ano ang inugali namin sa bawat isa sa inyo, na gaya ng isang ama sa kanyang sariling mga anak, na kayo'y
inaralan at pinalakas ng loob ninyo ng nagpapatotoo upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa bawat isa sa atin. Dito makikita po natin doon sa ating mga binasang mga bersikulo na mayroon 3 bagay na dapat tayong gawin bilang mga magulang. Una, to exhort o tayo ay magpayo sa ating mga anak. Pangalawa, to encourage them o palakasin ang kanilang mga loob. At pangatlo, to implore o susumamo. No? Ang ibig sabihin, hayaan mo sila o ang to implore o nagsusumamo ay ating silang ayusin, no? Na ipakita sa kanila yung tama at yung mali. Sa Hebrews chapter 12 verse 9 and 10 ay makikita po natin ang another aspect of parenting o pagdidisiplina natin sa ating mga anak. Bukod dito tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan o disiplinahin at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayong magpasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay. Sapagkat katotohanan tayo'y pinaparusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya'y kapakipakinabang sa atin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Dito po makikita po natin kung papaanong ang isang ama na nasa laman o tayong mga ama ay nagpaparusa o nagdidisiplina sa ating mga anak at nakikita po natin na pagdisiplina nating maayos na mayroong pagmamahal sa ating mga anak, sila po ay natututo sa kanilang mga buhay upang harapin ang bukas. At tayo'y nakikita din natin na sa pamagitan ng pagdisiplina din sa atin ng ating Ama na nasa langit, nagkakaroon po tayo ng eksperyensya para mai-apply natin sa ating mga anak. At nakita natin ang bunga, no? Ang bunga ng pagdisiplina sa atin ng Diyos na tayo ay natututo, tayo ay nagkakaroon ng pagpakumbaba at pagsasailalim sa kanyang kalooban at tayo po ay nagkakaroon ng masayang pamumuhay. At marami tayong pakinabang na nakukuha sa pagpapasailalim sa natin sa pagdisiplina sa atin ng Panginoon. Sa buhay po natin ay napakahalaga po bilang mga magulang yung napagdisiplina. At sa pagdisiplina po ay mayroong 2 bagay. Yung tinatawag o 2 klase. Yung tinatawag na authoritarian at saka yung permissive. Yung mahigpit o yung pinapakita yung ating authority. Pero sa buhay natin, bilang mga magulang at nakakaalam ng katotohanan, kinakailan po natin, magamit natin itong 2. There are many times na sa atin, kung ano ang ating nasasabi, kahit nagkamali tayo, ay patuloy pa rin nating ginagawa. Pero dapat din ma-apply yung permissiveness natin kung tayo po ay ibalanse po natin
sa yung ating pagdidisiplina o yung ating parental discipline sa ating mga magulang. Sapagkat napakahalaga po bilang magulang na maalaman ng ating mga anak, no? Lalong-lalo na sa simula, kahit yung bata na natututo na, no? Yung mga 2 years old pataas, ay nakikita natin na yung bata, no? Katulad po yung bata na ayaw kumain ng gulay. Pag pinakain mo, umiiyak. Dapat po magkaroon po tayo ng kaalaman kung paano natin sila ng mapakain ng gulay. Sapagkat ang gulay po, ito po ay napakahalaga sa kanilang kalusugan. Ang gulay po ay isa sa pinagkukunan ng lahat na klase ng kailangan ng isang katawan na maging malusog. Kaya pag ayaw nila, gumawa tayo ng kaparaanan at kailangan po ways and means malaman natin kung paano natin sila mapakain. Sapagkat kung hindi natin sila maturuan na kumain ng gulay all the way hanggang sila ay lumaki, hindi po sila mapapakain. At hindi dito po yung pagpapakain natin sa anak ng gulay, kundi yung otoridad natin bilang magulang, dapat sila ay sumunod sa atin. Pag sinabing ayaw mo o pag sinabi mong no, dapat kinakailangan ipakita mo na yung no ay no, yung yes ay yes sa mga batang ating dinidisiplina. Sapagkat napakahalaga po na makita nila na ikaw ang ama. Ikaw ang may otoridad sa kanila. Ang mga bata po ay walang kaalaman patungkol sa kanilang kinakain. Hindi alam ng mga bata. Pag yun ay pinakain mo ng pinakain ng mga chichirya, yun na lang ang kanyang kakainin. At sa bandang huli, mag-aani ka ng hindi maganda sapagkat yung bata ay lalaki na hindi malusog. Ang kanyang immune system ay mahina, kaya palaging nandoon sa ospital. Kaya dapat po yung ating pagdidisiplina bilang magulang sa kanila ay ipakita yung otoridad natin bilang ang Diyos ang nagbigay sa atin. Pero yung ating pagdidisiplina po ay dapat nating maipakita at ipabatid sa kanila na mahal mo sila. No? Hindi ang pagdisiplina mo ay dapat maalaman ang 3 puntos na ito. Ang bata ay may responsibilidad na sumunod sa kanilang magulang o sa kanilang tatay at kanilang nanay. Pangalawa po, ang tatay ay charge o siya po ay may karapatan to exhort, to encourage, to implore, and discipline his child. Ang ama, ang siyang karapat-dapat na magturo, mag-encourage, at mag-implore, at magdisiplina sa kanyang mga anak.
Ang nanay po ay mayroong otoridad over the child o sa mga bata, mayroon din siyang otoridad. Pero siya ang mag-a-assist sa kanyang husband o sa kanyang asawa para yung responsibilidad ay maparating sa kanyang mga anak. Kinakailangan po makita rin natin sa mga bata na isipin natin yung mga salita na napakikinggan natin mula sa anak at yung kanilang facial expression. At sa pamagitan nito, makikita po natin yung bata o yung bata ay nagpapakita ba ng respeto sa iyo. Kaya isulat po natin yung mga bagay na kung yun ay nag-work out. Kaya sa mga bata pa na may isa o dalawang anak, dapat po take note tayo para makita natin kung ano yung reflection nila o kung ano yung mga expression nila sa buhay habang tayo ay nagdidisiplina. Yung apo ko na si Noah, pag pinagalitan ko o dinisiplina ko minsan, yung kanyang mukha ay hindi ma-drawing. Parang galit na galit. So, doon maipapakita natin yung ating pagmamahal at tamang pagtuturo sa kanila. Pero kung minsan, yung mga magulang ay lalong-lalo na pag-apo at yung mag-asawa, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Dapat po natin malaman na pag ang ama ay nagdisiplina, huwag makialam. Kung mayroon kang sasabihin, dapat pagkatapos ng pagdisiplina doon sa bata. There are times na yung mag-asawa ang nag-aaway, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Why? Dahil kung minsan ay pag pinalo yung bata, no, nagkakaroon po ng pagsaway yung nanay o yung lula. Nagsasabing, hindi pa alam niyan. Alam nyo, pag ganun ang gagawin natin, lalaki yung bata na walang respeto sa magulang at sa nakakatanda sa atin. God's order for the home is always the best. Kinakailan po natin maalaman sa buhay po natin na yung kaparaanan ng Diyos ay always the best. Mayroong mga misconception about abuses of authority. Mayroong nag-a-abuse kuminsan ng otoridad nila sa mga bata, pero hindi dapat ito otoridad para tayo ay tumigil sa pagdisiplina ng ating anak. Kinakailangan, huwag nating gayahin sila kung sila ay nag-aabuso. Kinakailangan makita natin ang tama at ang tama ay pagdisiplina natin na mayroong otoridad. Pag nagsabi tayong huwag yang gawin, huwag nating ipamala sa kanila na pwede na lang gawin. Ipakita po natin na talagang we are true sa sinabi natin o tapat tayo sa sinasabi natin. Sa buhay po natin bilang mga ama o magulang, bilang nanay at
ama at nanay, kinakailangan po natin i-exercise ang tama at napapanahon na otoridad o pagdisiplina sa ating mga anak. At ito po ay nagkakaroon ng tamang puntos o tamang pagtatagumpay na tayo po ay gumagalaw ayon sa ating otoridad at responsibilidad sa ating mga bata. Huwag po tayong maging reckless o defiant o arrogant. Dapat po tayo ay mayroong tamang solusyon, no? Na saan ay puno ng pag-ibig o pagmamahal sa ating mga anak at mayroong pagpapakumbaba sa buhay po natin. The father and the mother need to use the authority to shape their child or their children. Because if they gain wisdom and knowledge through their years of experience, they know what is the best for their child. Yung kanilang impluensya, instruction at correction all work together to produce a good child. They are responsible to do this. So, sa ating mga eksperyensya, sa ating impluensya, at sa ating correction, ito po ay nag-work out para mag-produce ng mabuting mga bata. Sa buhay natin bilang mga magulang, huwag nating hintayin na sila ay lumaki na para disiplinahin. Hindi po. Ang tamang pagdisiplina ay sa simula't simula na sila ay lumabas na, dapat umpisahan na natin ng unti-unting pagdisiplina na saan ay makikita natin na sa mga bata na kinakailangan magpasailalim sila sa otoridad. Makikita po natin sa ating bansa, no, sa bawat bansa, walang bansa na mayroong authority o walang government na namumuno sa kanila. Sapagkat sa buhay po ng bawat tao, dapat makakilala na mayroong otoridad na nagkataas sa kanya. Kahit po yung mga bata, makikita po natin, pagpasok nila sa school, there is an authority, yung teacher nila. Pag sila ay magsapi sa mga organisasyon, there is always a president and the seat of officers wherein nandoon, nakalagay doon ang mga bylaws and rules para saan maging palatuntunan nila kung paano yung organisasyon ay gumalaw. So, sa buhay po natin, bilang mga Kristiyano, ay dapat gamitin natin ng tama yung otoridad para saan ang ating mga bata ay maging mga dakilang tao. Makikita po natin yung mga anak na under the discipline of their children ay nagiging successful sa kanilang mga buhay. Dapat tayong mga tatay, tayong mga nanay ay maging pasimuno tayo para magkaroon ng bata na disiplinado sa lahat ng aspeto ng buhay nila para sa paglaki nila, they will respect the government and other authorities sa society bilang responsible citizen. So sa buhay po natin,
napakahalaga po na i-exercise po natin yung ating authority with love. Katulad yung ating binasa kanina sa Hebrews chapter 12 verse 6 to 11 na sabi doon ay dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak na minamahal. So, tayo bilang mananampalataya, God is always chastising us o dinidisiplina tayo palagi. Kung tayo ay nakakalimot, pinaparamdam sa atin ng Panginoon na tayo ay nakakalimot. At dahil doon, yung pagmamahal ng Panginoon ay lalo natin na-appreciate sa buhay po natin. Kaya mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, nakakaranas po tayo ng mga pagdisiplina sa buhay po natin at dapat tayo'y magpapasalamat at doon dapat nating magpuri tayo sa Panginoon sapagkat tayo ay inaaring mga anak ng Diyos. At dahil tayo'y mga anak ng Diyos, pinaparamdam sa atin yung disiplina ng Diyos sa buhay po natin. So, dapat nating malaman sa buhay po natin na authority is given from God to the parents. Without the parents exercising proper authority, the child selfish tendency will grow, causing all sorts of conflict and now and later. So makikita po natin, kung hindi natin ipakita at hindi natin ma-exercise ang proper authority para sa ating mga bata, ang mga bata natin ay lalaki na madamot at walang disiplina at sila ay lalaki na nandoon ang maraming problema, no? Maraming conflict sa buhay nila. At lalaki sila na magiging problema ng ating susyunad sa ngayon at sa bandang huli. God brings the greatest good into our world by blending authority with compassion. So, makikita po natin ang Diyos, no? Ay makikita po natin ang Diyos sa pagdisiplina sa buhay natin. It bring the greatest good sa buhay po natin. At nakikita natin dito na ang kanyang pagdisiplina sa bawat isa sa atin ay mayroong otoridad at mayroong compassion, pagpapahalaga at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Bilang mga magulang, kinakailan sundin natin ang Panginoon nating Jesucristo to bring the greatest good para sa ating mga anak. Kung tayo ay susunod sa kalooban ng Panginoon. By living by our example na tayo po ay sumusunod sa Diyos at kay Kristo Jesus bilang mga anak ng Diyos. Tayo po ay yumuko at sumandaling manalangin. Salamat o Diyos sa mga magulang na narito. Salamat sapagkat maganda ang iyong plano para sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sapagkat ikaw ang Diyos na nagtawag sa amin bilang maging magulang. Let it be, O God, na patuloy ang iyong pagturo sa amin para kami, Panginoon, ay maging isang huwarang magulang sa aming mga anak. Salamat po ng maraming marami. Sa pangalan ni Jesus. Amen.